Paano kung sabihin ko sa iyo na isang dahon ng laurel lang, isang piraso lang, ang maaaring magdala ng biglaang pera sa iyong buhay sa loob lamang ng 48 oras? Palihim na sinusunog ng mga Pilipino ang dahon ng laurel at nagigising na may sorpresa, may cash na dumating, na bayarang utang, at mga bagong biyaya. Walang mahal na sangkap. Walang komplikadong ritual. Isang simpleng aksyon lang na pwede mong gawin sa bahay ngayong gabi. Kung nahirapan ka na sa pera, kung sawa ka nang maghintay ng swerte, baka ito na ang sagot mo. Handa ka na bang malaman ang sinaunang lihim na nagpapabago ng buhay ng maraming Pilipino ngayon? Panoorin mo ang video na ito, baka ang hinihintay mong biyaya, isang sindi na lang ang layo sa'yo. Sa puso ng tradisyong Pilipino, may mga lihim na ipinamana ng ating mga ninuno, mga ritual na sinasabing susi sa pag-unlock ng kasaganaan, kahit pakiramdam mo'y wala nang gumagana sa buhay. Siguro narinig mo na ang mga kwento ng iyong lola, yung mga simpleng bagay na nagdadala ng malaking swerte. Baka minsan na ring sumagi sa isip mo na sana, kahit minsan lang, may dumating na palatandaan na matatapos na rin ang paghihirap mo sa pera. Ngayon, narito na ang palatandaang iyon. Ang pagsunog ng dahon ng laurel ay hindi lang kwento-kwento ng matatanda, ito ay isang ritual na nakaugat sa pananampalataya at sa mga nakatagong enerhiya ng universo. Libu-libong tao na ang sumubok at nakaramdam ng pagbabago, biglang deposito sa bangko, utang na biglang nabayaran, o bagong oportunidad na kumakatok sa kanilang pinto. Hindi mo kailangang maging eksperto. Hindi mo rin kailangan gumastos. Ang kailangan mo lang ay kaunting pag-asa, konting tapang, at isang simpleng dahon na makikita mo halos sa bawat kusina ng Pilipino. Lene spiritual love lihim ng dahon ng laurel. Bakit dahon ng laurel? Sa dami ng pwedeng subukan, bakit ang simpleng dahon na ito, na nakatago lang sa iyong kusina, ang sinasabing may kakaibang kapangyarihan? Sa loob ng maraming siglo, naniniwala ang mga Pilipino at iba't ibang kultura sa mundo na may mga halaman na taglay ang espesyal na enerhiya, isang di nakikitang puwersa na humihila ng swerte at biyaya. Ang dahon ng laurel, na kilala sa bawat bahay na Pilipino, ay hindi lang pang-adobo. Isa itong simbolo ng tagumpay, kasaganaan, at natupad na mga panalangin. Noon pa man, sinusunog na ito ng ating mga ninuno tuwing may pagsubok, sabay bulong ng mga hiling at pag-asa na ang usok ay dadalhin ang kanilang mga pangarap sa langit. Hanggang ngayon, madalas pag-usapan ng mga albularyo at matatanda ang enerhiya ng mga halaman. Sabi pa ng agham, ang pagsunog ng mga halamang gaya ng laurel ay naglalabas ng mga aromatic compounds na nakakakalma ng isipan at nakakapag-angat ng damdamin. Pero lampas pa sa agham, nandyan ang pananampalataya, paniniwala na kapag may sinseridad kang gumagawa ng ritual, nagpapadala ka ng mensahe sa universo, handa na akong magbago. Bukas ako sa biyaya. Ang ritual ng dahon ng laurel ay simple lang, pero ang lakas nito ay nagmumula sa iyong pag-asa at emosyon. Hindi ito tungkol sa mahika. Ito ay paglikha ng sandali ng purong pokus, isang saglit na taos puso kang humihingi ng tulong at umaasang may totoong sagot. Isipin mo, ilang beses mo na bang naramdaman na parang may harang sa iyong swerte? Minsan, ang kailangan lang ay isang maliit na pagbabago, isang bagong aksyon, o bagong paniniwala upang bumukas ang pintuan. Kapag sinunog mo ang dahon ng laurel para sa pera, hindi ka lang basta humihiling. Nakikibahagi ka sa tradisyon na nagdala ng ginhawa, tapang, at tunay na resulta sa libu-libong tao. Inaanyayahan mo ang bagong enerhiya sa iyong tahanan, iniiwan ang takot, at pinipiling maniwala na pwedeng gumanda ang lahat, baka nga kahit magdamag lang. Manatili ka lang, dahil sa susunod na bahagi, ituturo ko mismo kung paano gawin, step by step, ang bay leaf ritual, para ikaw rin ay makatanggap ng kasaganaan sa buhay mo. Gabay step by step, paano sunugin ang dahon ng laurel para pera. Ngayon na alam mo na ang lihim na kapangyarihan ng dahon ng laurel, gawin nating totoo ito. Narito kung paano mo magagawa ang ritual, madali, ligtas, at buong puso. 1. Ihanda ang mga kailangan. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit. Ang kailangan mo lang ay isang tuyong dahon ng laurel, marker o ballpen, maliit na plato o mangkok na hindi tinatablan ng apoy, lighter o kandila. Optional, isang baso ng tubig para saluhin ang enerhiya, isang barya para sa dagdag na swerte sa pera. 2. Piliin ang tamang oras. Ang pinakamainam na oras para gawin ito ay gabi, kapag tahimik ang bahay at makakapag-focus ka. Naniniwala ang maraming Pilipino na ang Biyernes ng gabi,
bagong buwan, o alas negatibo siyam ng gabi ay makapangyarihang oras para humiling ng pera. Pero tandaan, ang intensyon ang pinakamahalaga. Gawin ito kapag handa ka na. 3. Isulat ang iyong hiling. Kunin ang dahon at dahan-dahang isulat ang iyong tiyak na hiling dito. Maging malinaw at direkta, gaya ng 1-0-0-0 sa loob ng 48 oras na bayarang utang o bagong kita. Kung nahihiya ka, sapat na ang isulat ang daloy ng pera o kasagaan. 4. Itakda ang iyong intensyon. Hawakan ang dahon sa iyong mga kamay, ipikit ang mga mata, at isipin ang pera na dumarating sa iyo. Isipin ang sarili mong masaya, walang alalahanin, at puno ng pasasalamat. Damhin ang pag-akyat ng enerhiya ng pag-asa sa loob mo. 5. Sunugin ang dahon ng laurel. Sindihan ang dahon sa ibabaw ng plato o mangkok. Panoorin ang usok na umaakyat, isipin na ang iyong hiling ay umaakyat sa langit. Habang nasusunog, mahina mong bulungin ang iyong hiling o sabihin ang simpleng pahayag. Dumadaloy na ang pera sa akin ngayon. Bukas ako na tumanggap. Manatiling nakafocus. Hayaan ang usok na punuin ang paligid ng bagong positibong enerhiya. 6. Tapusin ang ritual. Kapag tuluyan ng nasunog ang dahon, hayaang lumamig ang abo. Pwede mo itong ikalat sa labas ng bahay o itago sa maliit na supot para sa swerte. Kung gumamit ka ng barya at baso ng tubig, ilagay ito sa tabi ng kama habang natutulog para ma-charge ang enerhiya ng pera. 7. Magpasalamat. Tapusin ang ritual ng may pasasalamat. Pasalamatan ng universo, ang iyong pananampalataya, at ang iyong sarili sa pagsubok ng bago. Asahan ang mga mabubuting bagay at bantayan ang maliliit na palatandaan sa loob ng 48 oras. Madalas, ang biyaya ay dumarating sa hindi inaasahang paraan. Sa susunod na bahagi, maririnig mo ang mga totoong kwento ng mga Pilipinong sumubok ng ritual na ito at nakita ang pagbabago ng kanilang swerte. Abangan! Tutsay ng Elite Pilipino, Elite tunay ani karanasan es Ira Leaf Ritual. Maaaring iniisip mo pa rin, pwede nga ba talagang gumana ang simpleng bagay na ito? Pakinggan natin ang mga kwento ng mga kapwa Pilipino na sumubok nito, minsan dahil sa desperasyon, at nakaranas ng nakakagulat na resulta. Maritz mula sa Tarlac. Ilang buwan nang nahihirapan si Maritz na bayaran ang kanyang mga bill isang gabi, matapos mapanood ang isang video tungkol sa Bayleaf Ritual, nagdesisyon siyang subukan ito. Isinulat niya ang inabayarang utang isa dahon, sinunog ito sa tabi ng kanyang bintana, at inihiga ang mga abo sa tabi ng kanyang kama. Kinabukasan, nagpadala ng mensahe ang kanyang pinsan, nag-aalok na bayaran ang matagal ng utang. Nagulat si Maritz, at unang beses sa mahabang panahon, naramdaman niya ang tunay na pag-asa sa kanyang puso. Leo mula sa Cebu. Matagal nang naghihintay si Leo ng oportunidad sa trabaho, pero tila wala pa ring nangyayari. Dahil sa curiosity, isinulat niya ang bagong kita sa dahon ng laurel, sinunog ito sa tahimik na gabi ng Biyernes, at bumulong ng kanyang hiling habang napupuno ng usok ang maliit niyang apartment. Sa loob ng 2 araw, tumawag sa kanya para sa interview, at sa pagtatapos ng linggo, natanggap siya sa trabaho. Hindi siya makapaniwala, pero alam niyang may nagbago nang bitawan niya ang kanyang pag-asa sa universo. Jessa mula sa Manila. Simple pero makapangyarihan ang kwento ni Jessa. Madalas niyang naramdaman na mabigat ang kanyang kapalaran, na tila hindi siya maswerte. Nagdesisyon siyang sunugin ang dahon ng laurel, isinulat ang kikasagaan at swerte dito. Pagkatapos ng ritual, napansin niya ang maliliit na biyaya, mga baryang natagpuan sa kalsada, diskwento sa tindahan, pati na ang mga kaibigan na nag-aalok ng libreng tanghalian. Hindi milyon ang dumating, pero pinaalala nito sa kanya na gumagalaw talaga ang enerhiya kapag kumikilos ka. Maaaring maliit ang mga kwentong ito sa tunog, pero para sa mga nakaranas, totoo at makahulugan ang pagbabago. Ang Bayleaf Ritual ay hindi tungkol sa instant na mahika o garantisadong milyonaryo. Ito ay tungkol sa pagbubukas ng sarili sa pagtanggap, pagtitiwala sa mga posibilidad, at paniniwala na ang iyong mga kilos ay makakapagdala ng bagong enerhiya sa iyong buhay. Susunod, pag-uusapan natin ang mas malalim na espiritual na kahulugan ng ritual na ito at mga mahahalagang paalala para maging epektibo talaga ito. Espiritual na kahulugan iluyon ni mahalagang paalala. Madaling isipin na ang mga ritual tulad nito ay simpleng shortcut o pamahiin lamang, pero may mas malalim na kahulugan ang pagsunog ng dahon ng laurel para sa pera.
Sa kulturang Pilipino, pati na rin sa maraming sinaunang tradisyon, ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa puso, sa pananampalataya, intensyon, at paggalang sa proseso. Tandaan, hindi ito tungkol sa kasakiman o pagdemand ng instant na yaman. Ito ay tungkol sa pag-alin ng iyong enerhiya sa kasaganaan, pagpapasalamat, at pagbubukas ng iyong buhay sa mga bagong posibilidad. Kapag sinunog mo ang dahon ng laurel, simboliko mong pinapalaya ang iyong mga alalahanin at binibigyan ng puwang ang mga biyaya na pumasok. Ang dahon ng laurel ay isang kasangkapan lamang, ang pinakamahalaga ay ang iyong intensyon. Kung gagawin mo ang ritual ng may pagdududa, galit, o pang-insulto, hindi agos ng malakas ang enerhiya nito. Pero kung haharapin mo ito ng may pag-asa, kababaang loob, at taos-pusong hangarin para sa positibong pagbabago, nakikinig ang universo. Ang pasasalamat ay susi, palaging magpasalamat sa kung anong meron ka, kahit bago pa dumating ang mga bagong biyaya. Mahalaga rin na iwasan ang sobra-sobrang pag-aalala sa resulta. Pagkatapos gawin ang ritual, bitawan mo ang iyong hiling at magtiwala sa proseso. Huwag palaging tignan o ikabahala, hayaan ang universo na gumalaw sa misteryosong paraan nito. Minsan mabilis ang sagot, minsan maliit na palatandaan lang, at minsan aral o oportunidad na hindi mo inaasahan. Isa pang paalala, ang kasaganaan ay dumarating sa maraming anyo. Minsan, pagkatapos ng ritual, makakatanggap ka ng biglaang pera o mababayarang utang. Minsan naman, mapapansin mo ang maliliit na biyaya tulad ng bagong pagkakaibigan, biglaang diskwento, o simpleng kapayapaan sa puso mo. Lahat ng ito ay senyales na ang iyong enerhiya ay nagbabago para sa mas maganda. Sa huli, huwag gamitin ang ritual para saktan ng iba o dahil lang sa desperasyon. Ang tunay na espiritual na gawain ay laging nakaugat sa kabutihan at pananampalataya. Kapag ginagamit mo ang iyong mga biyaya para tumulong, magbahagi, at mag-angat ng iba, mas maraming positibong enerhiya ang babalik sa iyo. Sa susunod at huling bahagi, bibigyan kita ng pampalakas na mensahe para sa pagtatapos, at imbitahan kitang subukan ang ritual ngayong gabi. Baka ang breakthrough mo ay mas malapit kaysa sa inaakala mo. Kung napapanood mo pa ito hanggang ngayon, ibig sabihin may naghahanap sa loob mo ng pagbabago, pag-asa, o kahit simpleng palatandaan na pwedeng gumanda ang mga bagay. Minsan, sapat na ang isang simpleng hakbang, isang maliit na kilos na nagbubukas ng pintuan para sa mga biyayang hindi mo inakala. Ang pagsunog ng dahon ng laurel ay higit pa sa isang lumang ritual. Paalala ito na hindi ka walang kapangyarihan sa iyong sariling kapalaran. Karapatan mong mangarap, umasa, at kumilos ng may pananampalataya. Hindi ka nag-iisa, libu-libong Pilipino ang nakaramdam ng parehong pagsubok at pagdududa, pero nakahanap ng bagong enerhiya sa pamamagitan ng ritual na ito. Ngayong gabi, habang nakatayo ka sa iyong kusina o sa tabi ng bintana, hawakan ang dahon ng laurel sa iyong kamay. Isulat ang iyong hiling, itakda ang iyong intensyon, at hayaang dalhin ng apoy ang iyong mga pag-asa pataas sa langit. Isipin ang bagong enerhiya na pumapasok sa iyong buhay, biglaang pera, nabayarang lumang utang, kapayapaan na pumalit sa pagkabalisa, at bagong pag-asa. Habang umaakyat ang usok, bitawan ang iyong mga alalahanin at magtiwala na ang nararapat para sa iyo ay darating, baka nga sa loob pa ng 48 oras. Huwag kalimutang buksan ang puso mo sa maliliit na palatandaan. Ang universo ay nakikipag-usap sa mga banayad na paraan, mensahe mula sa kaibigan, biglaang oportunidad, o simpleng pakiramdam ng liwanag na matagal mo nang hindi naramdaman. Tanggapin ang bawat biyaya ng may pasasalamat, dahil ang bawat gawa ng pananampalataya ay humihikayat ng mas maraming mabubuting bagay. At kapag nagsimulang magbago ang iyong kwento, huwag itong itago. Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento sa ibaba. Maaaring ang iyong mga salita ay magbigay inspirasyon sa iba na nawalan ng pag-asa o patuloy na naghahanap ng kanilang breakthrough. Tandaan, karapat-dapat kang magkaroon ng kasaganaan. Ang pera ay isang anyo lamang ng enerhiya, at nasa iyo ang kapangyarihang tanggapin ito sa iyong buhay. Kaya ngayong gabi, subukan mo ang bay leaf ritual para sa iyong sarili. Maniwala kang may magandang bagay na paparating na. Pera, liwanag, at pag-asa, hayaan mo itong dumaloy sa iyong tahanan ngayon. Ang iyong breakthrough ay maaaring isang maliit na apoy lang ang layo.